your argument, objection, Your Honor, irrelevant. So lahat na sinasabi mo, lalong pinahamak mo yung sarili mo at yung Malacanang. Sana nag-shut up ka na lang. Pero the fact na magdedemanda sila, Yeah. yung chilling effect noon. Kasi instead of ipaliwanag nila Or patunayan yung nangyayari nila, or diba? patunayan nila na I'm clean, I'm sober. Yes. Kasi sabi nga natin okay lang naman kung meron silang history Yes. ng paggamit prior to yung presidency nila. Correct. Di ba? Okay lang naman yun Yes. May lahat naman tayo, meron tayong mga pasts na hindi natin naiwasan Pero yung ngayon, ibang yun? usapan yun. Tama naman. So kailangan nila, they owe it to the people na patunayan na okay kami. True. Matino kami. Wala kaming bahid. Di ba? Yeah. Ako naman naniniwala na ako na ang bilyonaryo, hindi yan maglalabas ng isang balita ng basta-basta na hindi nila chinek din, nag-fact check sila or ano man, no? Kanina nga, tama ka, yung naglabas siya ng kanyang, ang tawag dito, kanyang... Fake news. Statement. Statement. So, baka meron tayo dyan. Pwede natin Meron. i-play. Di ba? Meron. Bago Mapanood natin, bago natin pag-usapan lahat yan, maganda, i-play muna natin yung sagot ni Claire Castro patungkol dun sa tanong tungkol dito sa issue na to. Sec, good afternoon po. News of the late Paulo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he's part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Amy is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar sa Beverly Hills Police Department para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yon ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities March 8. Kung pwede po nating maipakita sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Pilipino.
Makikita nyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity? Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay naire-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa. Maawa po kayo sa taong bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino. Nakaangat siya. Nako! Nako. Hindi niya. naman, di ba? Alam mo, ganito lang yan, Aling Claire. Lalo mo pinahamak yung sarili mo sa katangahan mo. Bakit Pasensya ka naman? na, ha? Kasi una, sabi mo sa hapon yung event. Kailan nangyari? Umaga. Gabi. Oo. Tanghali. Tanong, yung tanghali ba na yon, pwede siyang nandun siya nung umaga? Yes or no? Pwede. Hindi natin sinasabi, we are not confirming na nandun siya. Pero, posible ba na nandun siya nung umaga? Posible. Hapon yung event eh. Oh, so, kung ako nasa korte, alam mo tatawag ko sa'yo, objection, Your Honor. Irrelevant. Irrelevant yung dahilan na ibinigay mo. Kasi morning. Yung namatay morning eh, 11. Tinawagan yung pulis, alas 12, pronounced dead. Oo. Anong oras yung sinasabi niyang event? Hapon Hapon. pa eh. So, what's the Pero, reason behind that? Second, yung hotel na sinasabi niya, wala namang sinasabi sila Bobby Tiglao that they are in the same hotel. Yes. So, ibig sabihin, hindi ba posible na nandun ka sa hotel na yan, pinuntahan kita? pwede. Yes. Oh, so again, your argument, objection, Your Honor, irrelevant. So lahat ng sinasabi mo, lalong pinahamak mo yung sarili mo at yung Malacanang. Sana nag-shut up ka na lang. Pero banat bay, Oh. umaga ni report. Tapos merong concert sila sa hapon. Oh, ngayon? Nakakapag-party pa. Nakukuha mo pang magsaya. Oh, na at ito meron ba kang matindi? kasamahan na namatay. Hindi ba? And, Si Tory nga may 5 minutes eh. Oo, Sa tingin ninyo, ang pulis sa Amerika hindi kaya yon. kaya yun. Kaya yun. O, di ba Makinari kaya sila doon. mabilisan? O, so tapos kagad yung eksena na yan, hapon. Wala na yan. O, siya rin ang galing sa bibig niya. May security na galing sa pulis, sa Amerika. Sa tingin mo, kung ikaw ay VVIP, yeah. hindi ka aalisin doon sa senaryo na yon?